Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Ang isang salita ni Pangulong Marcos ang tila nagpapabagsak ngayon kay VP Sara. Isang pangako ang binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi ko palalampasin. Sa likod ng mga salitang ito, isang malinaw na mensahe ang naiparating. Ang batas ay para sa lahat. Kahit gaano kataas ang posisyon mo, ngunit habang nagpapatuloy ang kontrobersya, tila lumalalim ang problema ni VP Sara Duterte. Kawawa na ba talaga ang Vice Presidente? O ito ba ang natural na bunga ng pagiging matigas sa harap ng mga akusasyon? Huwag kang bibitaw. Ang kwentong ito ay nagpapadya ng mga revelasyon na maaring baguhin ang laro ng politika sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang ito simpleng alitan ang umano'y pagbabanta sa kanyang buhay, maging sa First Lady at House Speaker ay isang seryosong issue na hindi maaaring baliwalain. Sinabi niyang, kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga karaniwang mamamayan? Isang matibay na deklarasyon na ipinapakita ang kanyang determinasyon bilang lider ng bansa. Ngunit sa likod ng matigas na paninindigan ng Pangulo, si VP Sara ay tila nagiging larawan ng kawalang kapangyarihan. At sinabi niyang hindi rin niya ito palalampasin. Pagkatapos niyang marinig ang mensahe ng Pangulo na patama sa kanya. Atin itong pakinggan mga kaibigan. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Ang dati matibay na personalidad ng Vice Presidente ay unti-unting nagiging marupok sa harap ng matinding batikos at posibleng pananagutan. Ang tanong ay, kawawa na ba si VP Sara? Hindi maikakaila na ang mga paratang na ito ay mabigat. Kung totoo ang akusasyon, paano haharapin ni VP Sara ang isang lider na malinaw sa kanyang mga sinabi at hindi basta-basta sumusuko? Ngunit kung walang sapat na ebidensya, siya ba ay magiging kawawa? Pero kawawa nga ba? O baka ito ang natural na kinahihinatnan ng mga desisyon at aksyon niya? Habang sinusunod ni Pangulong Marcos Jr. ang rule of law, ang pananagutan ay hindi maiiwasan. Ngunit sa bawat takbang ng proseso, tila si VP Sara ang higit na nawawalan ng kapangyarihan, suporta at dignidad. Ang isang salita ni Pangulong Marcos Jr. ay nagbigay ng bagong pag-asa sa publiko. Para sa marami, ito ay tanda ng tunay na liderato, isang pangako na hindi lamang para sa personal na interes, kundi para sa bayan. Ngunit ang pangakong ito ay may presyo. Kung ipagpapatuloy niya ang laban, magiging simbolo siya ng hustisya at paninindigan. Ngunit kung hindi, maaring mawalan din siya ng tiwala mula sa mga Pilipino. Samantala, si VP Sara ay nasa gitna ng unos. Sa kabila ng kanyang katahimikan, ang bawat hakbang ng mga investigasyon ay tila pinalalapit siya sa isang masakit na dulo. Ngunit ang mas malaking tanong ay ito, kaya ba niyang bumangon o ito na ang simula ng kanyang pagbagsak? Dahil ang mga salita at kataga ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang pagbabanta ni VP Sara ay isang nakakatakot na pahayag mula sa Pangulo. Sa huli, ang isang salita ni Pangulong Marcos Jr. ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isa lamang ang malinaw. Walang sinuman ang mas mataas sa batas. Kahit ang pinakamalakas na lider
Pero paano matatapos ang kwentong ito? Kawawa na nga ba si VP Sara o may aasahang plot twist na magbabago sa lahat? Alamin ang kasagutan sa mga susunod na kabanata sa isang kwentong nagbabadyang magiging bahagi ng kasaysayan. Roma 13 verse 4. Ang namumuno ay lingkod ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang kanyang tabak. Siya ay lingkod ng Diyos, tagapaghiganti upang magdala ng parusa sa gumagawa ng masama. Ang talatang ito mula sa Roma ay nagpapaalala sa atin na ang mga namumuno ay tinalaga ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod para sa kabutihan ng bayan. Ngunit kasabay ng kanilang tungkulin ang responsibilidad na managot sa kanilang mga aksyon. Kung ang isang leader ay gumagawa ng masama, ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay hindi nagpapabaya. Sa kasalukuyang issue, mahalaga ang pagkakaroon ng leader na may takot sa ating Panginoong Diyos, gumagawa ng tama at may pananagutan sa kanyang mga aksyon. Naway ang ating mga pinuno ay magpapakita ng tunay na paglilingkod na hindi lamang nakabatay sa kapangyarihan kundi sa moralidad at hustisya. Tayo rin bilang mamamayan ay kailangan magtiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng tamang hatol sa lahat ng tao. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang nagtatalaga ng mga lider upang gabayan ang iyong bayan. Ngunit alam namin na ang bawat isa ay may pananagutan sa iyong harapan. Kami ay humihiling na iyong liwanagan ang isip at puso ng aming mga pinuno, lalo na sina Pangulong Marcos at VP Sara, upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may katapatan, hustisya at pagmamahal sa bayan. Tulungan niyo rin po kami bilang mamamayan na patuloy na manalangin, magtiwala at kumilos para sa ikabubuti ng lahat. Turuan niyo po kami na maging mapagkumbaba at sumunod sa iyong kalooban sapagkat ikaw ang tunay na hukom at hari. O aming Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mensahe ito. Naway magbigay ito sa kanila ng inspirasyon na hanapin ang katotohanan, maglingkod sa kapwa at magtiwala sa iyong hustisya, sa iyong pag-ibig at biyaya. Maghari nawa ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.